Kung untouchable, parang ganyan ang tingin sa inyo eh. Kasi naalala nyo yung umatake sa gobyerno, si Lebiste, tsaka si Kiko, eh, binanata ng mga kasama nyo. So parang inaapi sila. Ngayon, pag ikaw yung nagsalita, bakit parang tahimik sila? Ano ba yung hawak? Ano bang meron Ano bang si meron? Kong Toby? Bakit? Hindi. Wala ka pang ethics Ang galing complaint? nyo, ang galing nyo. Ang galing nyo magtanong, ha? Nilabas na po at binulgar ni Kong Toby yung bala at alas niya kung bakit hindi inaatake itong si Kong Toby na mga kapwa niya kongresista tuwing pinag-uusapan yung mga banat ni Kong Toby laban sa mga kurakot sa HOR at kurakot sa gobyerno. Pero bago ang lahat mga kaibigan, huwag niyo pong kalimutan mag-iwan ng like sa ating video, maging subscribe para po kayo ay mas maging updated sa mga may init na balita tulad po ng video na papanoorin natin. Sa pool, itong si Auntie Claire, maging itong si Sandro Marcos at itong si Tambi. Dahil isa-isa pong sinagot at sinupalpal ni Kong Toby dito sa interview na ating papanoorin mamaya. At binulgar na nga rin po ni Kong Toby, bukod sa baho at sikreto ng mga kapwa niya kongresista, binulgar niya ang rason kung bakit takot na takot ang mga kongresista, mga kapwa niya congressman sa kanya. Dahil itong si Asidre, nakatikim na yan eh. Nakatikim na tong si Congressman Asidre dito kay Kong Toby eh. Kasi nung minsan na binanata ni Kong Asidre itong si Kong Toby, binulgar ni Kong Toby yung saro ng Tingog Party List na dapat ang saro lang ng mga party list 150 million, pero itong sa Tingog Party List halos humigit kumulang 6 billion ang saro. At dahil dyan na tong si Asidre hanggang ngayon butata hindi makasagot kung bakit 6 billion ang saro ng Tingog Party List. At kaya simula nung binanatan ni Kong Toby itong si Asidre, sunod-sunod na pong nanahimik ang mga congressman na bumabanat kay Kong Toby dahil tsak malalantad po ang kanilang mga saro. Ayan mga kaibigan, wag na natin patagalin, reacta po tayo dito sa interview kay Kong Toby Franco. Panoorin natin to mga kaibigan. ICI na ginawa ni Marcos sa failure o gawa-gawa lang yon para lang for optics lang? Okay, yung ICI, magagaling yung mga in-appoint niya, di ba? Kaya lang, ang disappointment ko doon sa ICI is nag-file ako ng batas para maging institutionalize siya. Yung infrastructure, Independent Commission Against Infrastructure Corruption. So, final ko yon, naka-break kami, undas break. Tapos, nung naka-break kami undas break, pagbalik namin ng November 13, minarathon hearing namin yon 1 to 6 p.m. So, natapos. Tapos, pinatay lang nung mga, hindi na pinalusot sa Congress. So, LEDAC measure yun, di ba? Kasama siya sa LEDAC measure. So, anong ginagawa ng mga kasama namin sa Congress? Bakit nila hindi pinapapasa yung priority bill ng presidente? Ako naman, kung ako yung presidente, kakampi ko yung mayorya, dapat sumunod sila doon sa LEDAC measures ko, di ba? Pinagmamalaki nila na may pinasa silang 18 LEDAC measures. Bakit yung ICAIC bill ayaw ipasa ng mga kampi ng presidente? So that just shows talaga na talagang may mga nahandun sa Congress na takot sila dyan sa investigasyon na yan. So, anong sa tingin ninyo? Sino ang problema? The President, the former Speaker, or the present Speaker? O baka naman pati yung anak niya? Sino sa tingin ninyong problema? But every time na sinusolusyonan ng corruption, like what you said, yung bill na gusto ninyo mangyari, walang nangyayari. What's the problem with the Congress? Okay. Definitely yung former speaker, maliwanag na yun eh. Hindi magagawa ni Saldico lahat ng mga to kung walang approval ng former speaker. Sa tingin ko, hindi naman pwedeng magawa ni Saldico yon nang walang approval. Okay. Yung bagong speaker, si Boji, yun na nga eh. Yun ang, alam mo, mabait siya, kaibigan ko siya. Pwede ba dapat gawin niya itong mga bagay na to eh? Si majority leader naman, siya yung majority leader, di ba? Ang LEDAC bill yan, so it's a LEDAC measure of Malacanang. You are the majority leader. Di ba dapat ipasa mo yung LEDAC? Unless, hindi ko na alam, hindi na ako masyado nakikipag-usap. Ano ba yun? Nape-pressure sila sa mga kakampi nila, iniisip nila na pag tinuloy nila to, iiwanan sila ng mga kakampi nila. But
para sa akin, yung mga politiko, you cannot satisfy them eh. Politiko din ako, because of taon lang maghusga. Ang politiko, ang iniisip nila lagi is yung interest nila, di ba? 2 years na lang presidente si BBM. Pag hindi na presidente si BBM, wala na, iwanan na kayo niyan. Di ba? So, ang pinakamahalaga, habang nahandyan ka, gawin mo yung tama, hindi yung papasayahin mo yung politiko. Dahil yung politiko, wala yan eh. Pag wala ka na sa pwesto, Pero ito, Pero tapos na, wala na. Pero kung dugtungan ko yung sinabi, kasi sinasabi nyo na hindi dapat baliwalain si speaker, dating speaker, na hindi niya ipagtatanggol. Pero dito nakukonfuse yung taong bayan eh. Dahil andun yung anak niya. So, napaka-imposible o ayaw maniwala ng taong bayan na inosente, si Sandro isipin nyo, mahiya naman kayo. Yun ang binanggit, pero yung anak mo andun. Tapos nagagalit siya, ilang bahay ba sa Forbes ang gusto ninyo, etc. etc. Pero yung anak mo ando doon. So, masasabi man nating inosente si Bongbong, inosente rin yung anak. Ay, alam mo, syempre, pag ako nagsabi na alam ko, dapat first-hand information, di ba? Ito kasi, hindi ko alam kung anong sitwasyon niya. No? But the point is, ilagay natin dun sa trabaho niya, di ba? LEDAC measure. So kung LEDAC measure yan, ba't hindi nila sinama doon sa 18 LEDAC measure? Wala na yun, tapos na yun eh. Wala nang pinag-uusapan doon. Nagka-agree na kami lahat ng author kung anong version ang ipapasa. Kong, ang tanong ng taong bayan, pwede ka naman sumakay sa mga trip nila, sa mga ginagawa nila. Unang tanong, bakit iba yung landas na pinuntahan mo? Bakit ka kumonta sa kanila? Tutuusin, magkamag-anak si Pangulo at si Speaker Romualdez, then relative kayo. Pangalawang tanong, may usap-usapan kasi, kaya po kayo nagagalit kay Speaker Martin Romualdez dahil expect daw kayo na maging Speaker of the House. Parang, Okay. yeah. So, bakit hindi ako sasama sa kanila? Masisira ako doon, di ba? Ibig sabihin, pag sumama ako sa ganong usapan, masisira naman ako. Bakit naman ako sasama doon? Pero ang totoo nun, hindi ko nilang pinapansin eh. Kaya lang malakas ang loob ko magsalita is nung sinabi ni Presidente, mahiya kayo. So, ang isip ko nun, seryoso siya. Kasi pag hindi kasama yung Presidente, walang mangyayari dito eh. Di ba? Kahit sabihin ko yan, kung hindi kasama yung Presidente, walang mangyayari. So, noong una, hindi lang ako kumikibo. Pero, kahit tignan niyo yung history, unang nagsalita ako dyan, other than the reason for impeachment, was noong pagkatapos ng SONA. Di ba? Number 1 yan. Number 2, ano yung pangalawang... Pangalawa, masama lang daw loob mo kay... Di ba sinabi ko, right? Sabi ko, kahit matanggal siya, hindi ko tatanggapin yung pagiging speaker. Hindi ko naman talaga tinanggap eh. Okay. Ba't in-offer ba sa'yo yun, Kong? Hindi, ganito nangyari niyan eh. Siyempre, nung tatanggalin na, nag-uusap-usap kami nila Albi, Benitez, tsaka ni Duke. So, nung tinanong kung interesado ka, sabi ko hindi. So, si Boji na lang. So, sinuportahan ko si Boji noon. Kaya nga, di ba, nung unang nagsimula kami ng 20th Congress, independent ako. Tapos, nung si Speaker Boji ang naging speaker, bumoto ako sa kanya. Pero, hindi ako tumanggap ng kahit anong chairmanship, kahit nga membership, hindi ako tumanggap. Kasi sabi ko, tignan ko muna. Baka naman hindi rin masusunod si Boji dito, ano gagawin ko? Di ba? So, kung sinabi nyo kanina na hindi magagawa ni Saldico kung wala si Martin Romualdez. Yes. Ang pinagtatakahan po ng mga netizen at mga kababayan natin, bakit tinatrabaho or talagang willing hulihin ng administrasyon si Saldico, pero bakit hinahayaan si Martin Romualdez? Hindi ko alam kung ano yung frustration. Kaya nga di sabi ko, ako frustrated, ako disappointed. Sinabi ko rin dun sa same interview na yun. No? Even si Saldico, hindi ko alam kung seryoso ba talagang ulihin. I mean, di ba, nung unang-una, sinasabi ko doon sa DFA, kanselahin yung passport. Sinasabi nila, nako, legally, hindi pa pwedeng kanselahin yan, di ba? Hindi ako agree sa DFA noon eh.
Kasi nakasulat doon, unless kung national security, pwede mong kanselahin. Eh di ba noon nagkakagulo nga because of Saldico? So pwedeng national security issue yun. Pangalawa, may abogado naman si Saldico. Yes. Di kanselahin mo, pag question, depensahan nyo. Pero hindi ko na matanggap yung stand na hindi pa pwedeng kanselahin. Sumunod, ang tagal na noong sa Sandigan Bayan di ba? Nung dineclare siyang pugante. Tayo, mga tao, siguro kung mag-email ka, I mean, sa normal na buhay natin, kahit negosyo, kahit personal, pag mag-email ka, hindi mo makuha yung resultang gusto mo, ano gagawin mo? Di ba pupuntahan mo? Ito, wala pang pumupunta doon sa part ng gobyerno doon sa Portugal Di ba dapat magdala sila ng high-level team na pumunta doon sa Portugal para kausapin yung mga counterparts nila doon. So, posible po yun, Kong, no? Kung halimbawa, desidido talaga sila na pauwiin si Saldico, pwede lang puntahan doon, then makiusap doon sa gobyerno ng Portugal para may balik si Saldico dito. Human nature yan, di ba, sa atin? Sa atin lahat, di ba, mag-email muna tayo. Pag hindi makuha sa email, kung talagang mahalaga sa iyo yung bagay na yon, whether negosyo o personal, pupuntahan mo Yes, tama. Di ba, I mean, natural tendency ng tao yan Si Kong Tevez nga, no? Ilang balik-balikan nila yun. doon Di ba? Nagawa nilang paraan. Di ba? Kaya nga po nagtataka yung mga tao. Kasi Hindi, si Tevez, madali nila na pauwi. Tapos ngayon, ito na napakalaki ng kasalanan Kumbaga, niloko niya buong sambayan ng Pilipino. Sabi ko nga, Ang tagal sinasabi ko, hindi ako inapi Di ba? I mean, ang tagal ko na, pang-5 balik ko na pang-4 na balik ko na sa Congress na 19th Congress, 20th Congress, pang-5 term ko na, wala pa akong nakikitang ganyang klaseng At kung anomalya. pangalawang tanong ko, katulad doon yan, di ba? Kaharap ka nung pinapagalitan si Martin Romualdez ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi niyo po ba naisip na baka gawa-gawa lang nung magpinsan yun? Parang drama lang nila yun? Hindi ko naman, Alam mo, naisip ko rin yun. Bakit parang- sinama ka pa Ba't sinama ka pa? Ano Hindi, pong sapat na dahilan? Hindi, kasi ano yun Sunday yun, tandang-tanda ako. Di ba may Sunday lunch, di ba? So pinapasok kami sa loob. Hindi naman siguro ako din ninoko, no? Huwag mo naman akong pagmukain tanga. Gusto mo yata magmumukha akong- Hindi, ano rin po kasi, siyempre, nasa Vox Populi tayo. Ito ay opinion. Opinion po kasi ito ng pangkalahatan yung, Hindi naman masarap yung na tinano isipin ko. namin. Hindi naman masarap na isipin ko, tanga ko na. Parang ang labo lang ho kasi na si Saldico hinahabol tapos si Martin Romualdez Hindi, pero pinapagalitan at lang. that time, in fairness, no? Ang ginawa namin noon, di ba, nung hindi sinunod yung instructions, di ba, ang ginawa namin noon, pag-resume ng Congress, tinanggal namin si Saldi, di ba? As Committee on Appropriations. Pero Chairman. kung sundan ko lang sinabi nyo, di ba? Sinabi nyo, hindi naman na posible na makagalaw si Zaldico nang walang ni Martin. Pero sa tingin nyo po ba, hindi makakagalaw si Martin nang walang ni BBM? I mean, in fairness, no, wag kayong magagalit. Ang opinion ko, kasi the first 2, before that happened, parang buo yung tiwala niya. Kasi pinsan ko, hindi naman siguro hindi naman ako papahamak. Tingin ko ganon. Yun ang opinion ko Buo ang tiwala Kaya rin ako naniniwala na nagalit because, di ba, kung isang tao pinagkatiwalaan mo, tapos pinahamak ka, natural, magagalit ka. Pero kung that's the way na nangyari, but until now, ganun pa rin ang nangyayari. Which is, di ba, sana, nawala na si Romualdez. Kaya lang halos inulit din yung 2025 budget style of corruption ngayong 2026. In what sense? Meron pa rin mga insertion, may mga allocation pa rin na binabanggit ng ibang mga congressman. Okay. Dito sa BICAM dito, walang insertions Wala akong alam na insertion. Di ako member. Pero bigyan ko lang ng chance na i-clarify. No? Alam mo yung mga kalaban ko, o yung mga kakampi ni Martin. Kasi di ba ang dami yung trolls Every time sigurado ko, pagkatapos ko mag-interview sa inyo dito ngayon, masaya na naman yung mga trolls niya kasi kikita na naman sila Bawat banat yata, may
So, tinitira nila ako dun sa 2026 budget kasi sinasabi na nag-insert daw ako ng 900 plus million o amount. Ang totoo kasi niyan, may minimum bawat isang distrito. So, nabotas, ang minimum dapat is 1.410. Tapos, nung dumating si Sec Vince, naging 326. So, siyempre, nagreklamo ako. Ang minimum dapat na nabotas is 1410. So, binalik lang. Hindi nga binalik yung buong amount eh. Nagbalik lang na 900. So, 900 plus 300. So, 1.116 lang ang napunta sa nabotas. So, sinasabi nila insertion yun. Hindi insertion yun. Binalik lang ang DPWH at hindi galing sa Congress yun. DPWH, kinorek lang yung kanilang mali. So, yun lang, liliwanagin ko. Nabanggit nyo before, di ba, yung first impeachment ni VP Sara, may involvement doon ng parang bigayan. Hindi. Ang nangyari doon is yung mga... Pumirma. Hindi. Yung mga nagbebenta, yung grupo nila Saldico, nagbebenta ng projects. Okay? So, dahil nagbebenta sila ng projects, sinisingil na sila ng mga contractor kasi na FLR. So, ginamit nila yung mga ibang congressman na para pumirma at ang pinanakot doon is i-hold yung mga AX, AKAP, TUPAD, MAIP. Yun ang ginawa nila. Siyempre, Noon. takot ka nun kasi ano ka eh? Mag-e-election yun. Mag-e-election ka eh, di ba? Tsaka yung MAIP talaga ang laki ng tulong nun sa congressman eh. Tsaka doon, lalo na doon sa mga kababayan mo. Pero that was the first impeachment. Yes, yung first. Now, we have the second impeachment. Mainit pa rin ang dugo nila kay VP Sara Oh, Duterte. definitely. Oo. Do you think meron pa rin, kung ano yung nangyari before, meron pa rin yung nangyayari ngayon? Hindi, okay. Sinagot ko na yan nung interview eh. Tinanong ako ng isang reporter eh. Kasi hanggang ngayon, lahat ng DPWH projects kasi wala naman insertion eh. Lahat, total. Lahat yan naka-FLR. Sabi nila, hindi ko alam for what reason, may mga haka-haka na baka walang pondo yung gobyerno. So tinanong ako ng isang reporter. Sabi sa akin ng isang reporter, kung yung FLR ba pwedeng gamitin ngayong eleksyon, ngayong impeachment ni VP Sara? Simple lang yung sagot ko. Sabi ko, pwedeng gamitin, di ba? Pero kung gagamitin o hindi, malalaman lang natin pagkatapos ng botohan kung yung mga bumoto ay rinilis yung pondo at yung hindi bumoto ay hindi rinilis yung pondo, mako-confirm natin. Pero after the voting pa. Yun, sinabi ko yun. O galit na galit yun. Would you take part in exposing after na magkaroon ng... Definitely. Walang problema. Walang problema. But do you think makakabuo sila ng numero? 106, Kasi pag... Okay, ganito lang isip ko. Sa tingin ko, hindi naman nila kayang tanggapin na hindi nila makukuha yung 106. Di ba? So, kahit papano, pipilitin siguro yan. Tingin ko. Pero sa tingin nyo, sinong pumipihit? Sinong may gusto? Sino ang talagang pinuno nitong impeachment na ito? Kasi hindi naman tayo pwedeng maniwala na dahil sa ebidensya. Wala nga silang ebidensya eh. Nag-fishing nga sila ngayon eh. Hindi, yun na nga eh. Di ba, ang statement ko dyan is, nakita ko yung last hearing, bakit, di ba, ang pinipintasan, isa sa mga sinasabi na is yung SALN. Di ba? Ang sabi ko nga, yung SALN, napaka-ipokrito naman. Di ba yung Congress nga, ayaw ilabas yung SALN ng mga congressman, di ba? Tapos, hahanapin mo yung kasalanan ng isang tao base sa SALN. Yung mismong Congress, ako linabas ko. Linabas ko na sa public nung ano. Pero isa-isahin yung member ng Committee on Justice noon. Kung linabas na lang yung SALN nila. Ang tingin ko, kung ikaw ayaw mong ilabas yung SALN mo, wala kang karapatan na manghingi na pintasan yung SALN ng ibang tao. Okay. Ang pinakaayaw ko kasi is yung ipokrito. Di ba? Number one, ipokrito. Number two, yung double standard. Alam mo, yung double standard, ang pananaw ko, ang double standard, dyan nagsisimula lahat ng kalokohan eh. Because bakit ko sinasabing dyan nagsisimula lahat ng kalokohan? Di ba kaya nga, nakita ko dyan, tinatanong niyo ako doon sa 8 plate, di ba? Yung 8 plaka.
bakit ba ayaw ko ng 8 plaka? Kasi pag sa maliliit na bagay, iniisip mo, iba ka doon sa ordinaryong mamamayan. Hanggang sa malalaking bagay yan, iisipin mo, iba ka. Yung 8 plate gives you a sense na iba kami. 8 yung plaka. Kaya ako ever since nag-congressman ako 2010, never ko kinuha yung 8 plaka. So, ano ba yan? Sinasabi ko nga, the reason kung bakit tayo umabot na dito sa malaking corruption sa history, ang nasa sentro is yung House of Representatives, is because doon sa isip na double standard. Iba kami. Iba yung congressman. So, ibig sabihin, congressman, pwede magnakaw. Pero yung ibang tao, bawal lahat kayo. Yan yung ayaw ko doon sa double standards eh. Because dapat, lahat tayo, lahat ng tao, bawal. Lahat ng government official. Pero pagka nagkaroon ka ng isip ng double standard, doon mo na iisipin na you are above the law. And all others are not. Diba? Kaya ayaw ko yung isip na yan. But let's go back, Kong, Sige. dun Ano sa ba yung sisalin? impeachment. Oo. Sa tingin nyo ngayon, sinong pumipihit ng impeachment ni BP Sara? Base doon sa spokesperson nila, sa Kay Claire, mukhang, baka pati Malacanang gusto na rin. Di ba? Di ba? Bakit ganun, nagpa-interview lang ako sa impeachment, galit na yung spokesperson nila, di yata nakatulog. Pero Sa galit. kinikilig. Pagka ikaw yung topic, kinikilig siya eh. Kasi Hindi, galit. Makisig kasi Hindi, Sinong eh. galit na galit sa akin. Galit na galit. Alam mo, yun yung naging senyales sa akin eh. Bakit nagpa-interview lang ako tungkol sa impeachment? Pagkatapos ng 2 araw yata, okay lang naman sa akin. Wala naman sa akin yun, di ba? Iniisip ko lang, pag ganon, baka gusto na rin ng Malacanang, di ba? Kung untouchable, parang ganyan ang tingin sa inyo eh. Kasi naalala nyo yung umatake sa gobyerno si Lebiste, tsaka si Kiko, binanata ng mga kasama nyo. So parang inaapi sila. Ngayon, pag ikaw yung nagsalita, bakit parang tahimik sila? Ano ba yung hawak? Ano bang meron Ano bang si meron? Kong Toby? Bakit? Hindi. Wala ka pang ethics Ang complaint, galing nyo, no? ang galing nyo. Ang galing nyo magtanong, ha? Siyempre, lahat ng bala, di ba, lahat ng FLR, kasi di ba, okay, noong March 24, napatawag ako noon sa Malacanang. Because nga, yung House of Representatives, hindi pa binibigay yung kanilang listahan. So, namumroblema si Sec. Mina Pangandaman doon, kasi sabi niya, Mr. President, kinukulit ako ng mga congressman na i-release daw yung SARO. Hindi ko naman ma-release kasi wala yung listahan ng House of Representatives. So sabi ko kay Mina, bakit ba ayaw bigyan listahan? Sabi nila, wala daw sila nun. Sabi ko, Mina, imposibleng mapasok ang kahit anong item sa budget kung walang kopya yung House of Representatives. At sabi ko, hingin mo ko sino yung proponent. Kasi pag ako humingi ng proyekto para sa distrito ko, dadalhin ko sa distrito ko. Pag isang congressman humingi ng proyekto at dinala sa ibang distrito, sigurado benta yan. Okay? So, sabi, wala daw. Imposible yan. So, doon kami nagkausap ni Congressman J.J. Suarez. So, siguro bakit yung iba hindi nila ako tinitira? Alam ko magkano yung kanila eh. May hawak ka pala ng ano. Ipag-usapan natin ngayon. Last week, inaway ako ni Asidre, di ba? O, di nilabas ko na yung tingog. Isipin mo, tingog, party list, ha? So, takot sila sa'yo. 5.96 billion. Isang party list sa insertion pa lang. Pero kung ang 5.9 party list ba hindi usually may ganyan? Meron, 150 yata. Million. 150 million. 150 million lang. Yung This sa one, kanila, 5.96 billion. Kasi walang siguro, kasi si Yeda nahandun, di ba? Kaya pala tumahimik si Asidre sa pag-atake sa'yo. Hindi, tinitira pa rin niya ako, pero ayaw niya sagutin kung bakit kailangan dumaan sa kanila yung proyekto ng distrito at hindi yung district congressman. Ayaw niya sagutin yun. Ngayon, Kong, in terms of yung kanina, nabanggit mo yung sa hypocrisy, patungkol sa salin. Ang Congress gusto rin na in-audit din ang Office of the Vice President, ano? And nagsimula ang lahat ng gulo na ito nung in-expose ni Pangulong Duterte sa gikan sa masa para sa masa dito din sa SMNI yung
liquidation by certification. Yes, yes, yes. Oh, so are you in favor na itong liquidation by certification ma-abolish na ito? Hindi, ako, in favor ako na buksan rin yung libro ng House, no? Pero admittedly, yung sinasabi na kasi yung MOE, di ba? Sinabi nila yun noong, di ba? Magkapasko talaga, di ba? Ang nakasulat kasi talaga doon is nakasama yun doon sa sweldo namin. Nakahiwalay yung sweldo. At yung MOE is supposed to be for office expense, district office expenses, no? So, ngayon, kung gagawa ang COA ng bagong guidelines na hindi pa pwede yung liquidation by certification, wala namang problema sa amin yun. Kasi talaga namang ginagasto sa distrito yun. And do you think may mga congressman na hindi dinadala sa distrito yung mga budget nila? Hindi ko alam eh. Kasi pag ginastos mo yun sa distrito mo, kulang pa yun eh. So, bakit naman hindi dinadadalin yun sa distrito nila? Unless sobrang laki yung, hindi ko alam, yung mga ibang AX-AKAP nila. Pero kulang yun pag ginastos mo sa distrito, sa dami ng pumupunta doon everyday. Comment na lang ako. Follow up ko lang yung tanong niya kanina na kaya pala takot sa iyo yung mga congressman na may hawak ang alas. Alam mo yung magkano yung budget nila. So, ayun kami listahan. Hindi mawawalan ako ng bala. Mawawalan ako ng bala. Tinago yung bala niya. Mawawalan ako ng bala. Alam mo kung kinasuhan ako walang kwenta yung kaso sa akin. Anong kaso sa'yo? Ay ko lang din. Bakit? Sino sinibel-libel mo? President Marcos. Ano ba yung sinabi Ang mo? sabi ko lang ang sabi ko lang naman sa post ko, akala ko kasi tunay Alin? Yung medical record, kumakalat na yung sa St. Luke's. Ikaw ba yun? Oo. Akala ko, ako Bakit mapati ako madamay sa'yo, ha? akala ko kasi tunay. Ilang araw na yung nakapost, so gumaya na ako. Pero kung ano nga ba talaga sakit? Hindi, alam din, diverticulitis. Dinadivert yung... Pero kung Ikaw pala yun nakaso. ako, last na tanong ko ako dun sa hawak ng alas. So, ikaw, malinis ka kasi takot sila sa'yo eh. So, wala kang tinatago. Wala Sila naman. marami. Tama. Kasi alam mo, siguro, kaya ako nasa ganitong sitwasyon, kasi alam ko na nakahanda ako na kahit sino ang maging presidente, walang mahahanap na butas sa akin. Kasi nagsimula yung political career ko na hindi ko kakamping presidente. Di ba? 22 years bago ko nakakampi. Isipin mo kung doon sa 22 years na yon may tinatago ako, edi, wala. Tahimik ka rin. Hindi ko ugali na palipat-lipat. Kaya titingnan nyo, ano ba ang reason bakit ang mga politiko palipat-lipat ng partido? Kasi di kung tinatago ka, hindi ka pwedeng... Paano ka pupuna sa gobyerno kung meron kang tinatago, Ako, di ba? may kilala tayo dyan. So, ibig sabihin kong hindi ka pala katulad ng Remulla Brothers, no? Na patalon-talon, no? Kung meron lang akong tanong, Kaibigan ko naman yun. bago kasi isa sa mga accusations sa inyo ng iba, you are eyeing for Senate. Kaya kayo nag-iingay daw. Okay, hindi pa ako na... Okay, ganito. Diretsahang sagot, no? 1998 pa ako public servant, no? So pagdating ng 2028, 30 years in public service na ako. At 60 years old na ako pagdating ng 2028. So, yan isang malaking desisyon because it's either I go back 100% sa pagiging negosyante or kung magtutuloy ako ng political career ko, baka for the rest of my life, politician ka na. Hindi ka na, ang hirap Pero may term pa po ba kayo? May term pa ako, isa sa Congress. One term sa Congress. Meron pa ako isang term sa Congress. So madami akong options eh. So, ito kung total, sabi nyo nga, asawa ng, yung pinsan ng asawa nyo po, si Pangulong Yes, Bongbong silang tatlo, Marcos. magpipinsan sila. So, ang ibinabatong kasalanan ni BP Sara sa impeachment ay yung 125 million na confidential fund. Sa tingin niyo po ba, hindi po ba karapat dapat ma-impeach si Marcos Jr.
sa mga ipinupukol sa kanya na katulad lang ho nito, 500 billion flood control, 241 billion 2025 GAA illegal insertion, Maharlika funds, gold reserve, tsaka yung PhilHealth, GSIS, SSS, so sobrang dami Okay. na inaano sa kanya. So, number one, punta tayo doon sa intelligence funds, no? I mean, with all due respect doon sa mga kasamahan ko sa Committee on Justice, though na pagbotohan na nila yan at sinabi nilang may substance, ako ang simpleng pananaw ko dito is doon sa intelligence funds na yan is that unang-una, yung notice of disallowance is appealable. It is appealable doon sa COA. And even assuming na mag-rule yung COA doon, appealable ulit yan hanggang Supreme Court. So hindi mo pa masasabi na may kasalanan kasi under appeal pa yung notice of disallowance at wala pang finality doon. So hindi mo masasabi that there is graft and corruption. Ngayon, pagdating doon sa sinasabi mo kay Presidente Marcos, pinagbotohan yun na insufficient in substance kasi walang material facts, di ba? So ang sinasabi ko, kaya nga hindi pa pwede double standards eh. We have to apply the same standards sa lahat. Kaya nga sinasabi ko, dapat same standards ang gagamitin doon sa impeachment ni VP Sara. So, bakit ngayon lang kayo naghihingi ng mga dokumento, di ba? Ng mga ebidensya. Kaya lang, pinagbotohan na doon, ano naman magagawa ko?